Hello guys, ngayon mag-i-install tayo ng ating upgraded na power supply sa ating PC kasi yung power supply ko parang feel ko kinukulang, and then generic lang kasi siya na 650 watts. So upgrade natin ng 750, nakabili tayo ng second hand. So ito yon yung box, mga kailangan natin, yung blower, tapos yung ating duster or paintbrush. Siyempre may wet wipes tayo dyan. Tapos open natin itong mga gamit. Ating screwdriver, paligtaran yan, Phillips and Pratt. Ito yung mga screw for PC na bibili sa Lazada. Kompleto yan, para pag nawalan may reserva. Ating precision screw also, pang maliliit na ano. Tapos siyempre yung ating walang 8 na long nose plies. At meron din tayong cutter. Kaya tayo nagpalit dahil sa kailangan ng SIP natin. So ito yung second hand ko nabili sa marketplace. Ito may cutter. And tapos yung ating cable ties. Ang kasama niya, syempre manuals na hindi natin babasahin. Itong papel. Tapos may sticker siya actually na hindi natin gagamitin. At yung kanyang certificate of warranty, something. So this is Asus TUF gold na modular gaming PSU power supply unit, 750 watts, gold siya, so modular siya. Second hand natin nabili yan sa marketplace. Kasama niya ang power cord, andyan yung mga cord niya modular, tapos hiwa-hiwalay sila na puro braided. Guys, ang bigat ng wires nito, kaya medyo at least maganda-ganda naman ang quality sa atin. Yan. So, ikit muna natin yan at simulan na natin. Okay, unahin natin is magbabaklas tayo. Maglilinis muna tayo. So, linis tayo. Habang binabaklas natin, nililinis natin siya. At bilisan natin magbaklas at maglinis.
So, ito yung luma natin, naka-install, dark flash na GP650. 80 plus yan na bronze, 60 watts, 480X syempre, power supply. So, baklasin natin siya. Tapos, papalitan natin siya. So, after natin malinis, matanggal yung lumang power supply, ito na nga, ikakabit na natin ang ating bagong Asus TUF 750 watts sa power supply, gold yan, modular. So, ito yung mga wires yung kasama. Actually, ang gagamitin natin ng wires yan, kaya modular ang gusto natin, kasi nga, hindi naman natin lahat gagamitin. So, unang-una, may mga properly marked o properly labeled yung mga wire. Yung para sa PSQ at yung gagamitin mo sa paraphernalias mo sa mga gamit. Like yung sa PCE, yung sa CPU, tas ito yung para sa SATA natin. Kasi meron tayong dalawang SSD na 2.5 and then meron tayong dalawang SSD na NVMe na nasa board. So, yan. Ito, nilalabas natin. Ito yung mga wires na available sa kanya. Again, hindi nga natin yan gagamitin lahat. Sinecheck ko lang yung length para kung ano yung gagamitin natin para hindi masyadong daming wire na ayusin. So, ito yung mga advantage ng pag modular yung iyong power supply. Yan. So, sinecheck natin. Ang mahalaga dito is ano siya, duly labeled siya dulo-dulo. So I needed dalawang pang SATA para sa ating SSD na 2.5, isang Samsung at saka isang AData.